Davao Occidental na hindi raw tinatabla ng bala? Meron nga ba siyang bertud o agimat o sadyabang siya'y bulletproof? Alam nyo ba kung anong tawag sa baril na ito? Sirit? Surit-surit. Pero illegal na ang mga ito dahil napakadelikado. Ang lakas kasi nito maihahalin tulad sa shotgun. Kayang-kayang bumutas ng puno. Pero may pumutok na balita sa bayan ng Malita, Davao Occidental, sa Mindanao na isang binata ang pinagbabaril ng surit-surit pero himalang hindi tinablan. Ang tumama sa kanyang bala, iisa lang. Pero ang tinamong tama sa kanyang katawan, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, pero it times 3 mo pa. Siyam. Ang bala hindi bumaon sa kanyang dibdib at katakatakang nag-iwan lang ng sugat sa balat. Diyos ko, sa katamanan na kali mo buginik, kasa, kadwa, katlo, kapat, kalima, kanong, kapito. Siyam, sapaw may... Parang bulletproof ang katawan, ang 18 anyos na si Jason. Biyate jud ko'y masakit pag timbak ka na ako. Tiyan pa ko'y pala ikaw, abi ko jumulot siya bala, wala amang kaday. Ini kilaga na bala eh. Masakit siya ini kay kilaga na bala ini. Kaya lagbasay sa ulo ko ini. Bakit malapusa siyang may siyam na buhay na hindi tinablan ng siyam na ama ng bala? Alas 11 ng umaga nitong June 28, nung nakipag-inuman daw si Jason sa kanyang tiyuhin na si Carding, hindi nito tunay na pangalan. Itiyawag man ako noon na namita pa minimum. Jason, tarap na kayo dito, inom tayo. Umuwi na lang muna kaya tayo, masamang pakiramdam ko. Nakakaya naman kay Tito. Kung ako sa'yo, Nay, mauna ka na, susunod na lang ako. Sige Tito, ng tao Tito. Jason, upo ka na dyan. Pero hindi pa man daw nakakaubos ng isang bote, si Carding bigla raw naaligaga. Pag inim na kami abos, dasimulad dati kwarto. At laking gulat na lang daw ni Jason na paglabas nito, dala-dala na nito ang kanyang surit-surit. Di pagtimbak na hana ako, di nyalagoy da ako diretso, nyalukad pa ako. Nyalukad da ako, nyalipong lang ako. Yan, dyan lang kumatay da ako sa ini. Kahit hindi man ito lubos na maintindihan ang mga nangyayari, si Jason nagawa pang bumangon at tumakas. Breakfast tayo? Have a meaty busog morning with Lady's Choice Ham Spread. Gawa sa real ham at farm fresh eggs. Kaya Si Jason nagawa pang bumangon at tumakas. Naura na, papalagoy da ako noon. Kada ako nyalagoy, wala katagay, ay da ako sinon. Tay ka na ako, mapalagoy ako. Nag-asin na nung kumatay da dyan ako sa ini, adon dalaw ko na ako noon. Antay nyalilid ako, kaya pa na ako, wow, pakalagpus pa ako. Pag mata ko, migsugbulo ako. Hanggang natitigan niya ang tinamong sugat mula sa tama ng surit-surit. Nung makarating sa highway, dun na siya nakahingi ng saklolo. Dating ko dalan si isikundok si Brian, pasakay da ako noon. Ako na mag-report tali barangay. Kita ko po yung si Jason na may dugo. Parang hindi ako natabla ng bala. Saka kumuha ko ng blatter book, nilagbog ko lahat po yung sinasabi niya. Ini kay Layot, sinimbak ako. Kilaga na bala siyam niya ini. Siyam. Kwento ng ina ni Jason na si Jocelyn, kasama pa raw niya ang kanyang anak, umaga ng June 28, ilang oras bago ito yayain sa inuman. Bilang ako kan Jason, kita lang. Kaya maningil kita utang na bugas. Ang dapat sana'y sisingilin ni na Jocelyn ang pinsan ng ina ni Carding na si Delia na may utang daw na bigas sa kanila. Datang na biyad to, di pa. Wa pa'y kwalta kung magbaligya pa sa baboy. Bago umuwi ang mag-ina, nagpahinga raw muna sa bahay ni Carding. Jason, tarap na kayo dito, inom tayo. Ayun ko kadto.
Nang kuadi ako magsingil ako sa utang na bugas. Nang kukan Jason kita, biglong kanak si Jason, una lang ako kay ma. Kay pagdating at tibalay, pagluto ko sa kakon. Hangtod, bugnaw na'y manikiday kakon. Wag yun maabot si Jason. Nang kubasi adto adong taon niya hubog. Katitod niya, tak-tak na isab na kaldido, gada ko kirbaan. Ang kanyang hinala, tila na kumpirma nung biglang dumating sa kanilang bahay si Carding. Jason, lumabas ka dyan! Ano ba yun? Bakit ka ba sigaw ng sigaw? Yun nag-istorya na. Asa naman si Jason? Jason, lumabas ka dyan! Nang kuan tumanikan mo. Wama na di. Oy, launan adila. Kung ano man nangyari sa pamangkin mo, ikaw na bahala magdisiplina ng maayos! Mangkukumidyay ka na, anjo mateng. Ubat ka na kay Brian. Napaagad ako adun anti kay pigtimbak ni mo. Nya tuyok day mata ko wa day kay ada angko. Di da magdungog. Pero ito kunya tay pa, magtapos kami. Ang balita tungkol sa nangyari kay Jason, mabilis na kumalat sa kanilang barangay. Nagtataka ko bakit hindi siya tumalab. Parang kababalaghan. Hinala tuloy ng iba, hindi kaya ito dahil sa agimat o bertud? Hindi na ako nagtaka, sir, kasi gano'n naman po talaga dito sa amin. May mga taong hindi tinatabla ng bala kasi may anting-anting po, sir. Inim ako asin nilo, sa inim kami asi, tagbi pa kami, pero sambag siguro na hinungdan, nawa ako talay may kay subuwang kami ni Baklag kasi painiman ang kami. Isang binata mula Malita, Davao Occidental, binaril sa dibdib ng kanyang tiyuhin. Pero ang isang bala nagdulot ng 9 na tama sa kanyang katawan. At nakagugulat na hindi ito tumagos sa kanyang dibdib. Sa katamanan na kali mo buginik, kasa, kadwa, katlo, kapat, kalima, kanong, kapito. Siyam, sapaw may... Gara ako niya lago yung anak katagay, ay da ako sinon. Kaya abi ko, jumalot siya bala, wala amang kaday. Nagtataka ko bakit hindi siya tumalab. Parang kababalaghan. May mga taong hindi tinatabla ng bala kasi may anting-anting. Si Jason, pinabulaan ng meron siyang bertud o agimat. Wala yung ting-anting ko, wala man. Pero pagbabahagi niya, di umano, merong pinainom sa kanya ang kanyang lolo noon na posible raw nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Inim ako asin nilo, sa inim kami asi, tagbi pa kami, buwi na kami. Isang klase raw ito ng herbal oil mula sa iba't ibang klase ng mga halamang gamot. Sambag siguro na hinungdan, nawa ako talay may kay subuwang kami ni Baklag kasi painiman ang kami. Yung paniniwala sa anting-anting nag-root siya sa pagtatransfer ng divine protection sa isang bagay at yung bagay na yun ginagamit ng mga tao para maprotektahan sila sa mga ibang bagay na makakasakit sa kanila. Pero nasa na kaya ang suspect na si Carding? Pinuntahan kaagad namin yung area, pahulihin ang yung suspect. Nakatakbo yung suspect, wala na doon. Hanggang kinabukasan, nahuli po natin yung suspect together with the firearm. Nakadetini ngayon si Carding sa Malita Municipal Police Station. Nagpaunlak siya ng panayam. Bakit nga ba niya binaril ang kanyang pamangkin? Ang simpleng inuman daw kasi nila nung araw na yon, nauwi sa hamunan. Pabaril niya sa akin yung kanyang uncle. Bakit ipabaril mo sa akin si... dili. Talawan di ay ka, puti kag itlog. Nimo. Iya magibunlot ang lagaraw. Ayon kay Carding, di umano, doon lang daw niya kinuha ang kanyang surit-surit. Pusil na lang yun ako to, kay ako may mapatay ato. Nakita mo ba itong itak ko? Kung wa siya magkuha patungkuan, lagaraw niya, dito mapusilan siya. Wala ako tiba sa ito, diretso na nyo ako timbak. Inyadaman nyo ako sa pagtimbak na ako naway sala ako kanon. Siyam, sapaw may... Pero paano nangyaring mabababaw na sugat lang ang natamo ni Jason matapos siyang barilin ni Carding? Ang ginamit na baril, nakumpiska ng mga otoridad. Ito po yung baril na ginamit ng pagbaril sa victim po natin. Ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP, ang baril na ito, isa sa mga sinaunang sandata ng ating mga ninuno. Nakipagsabayan sa mga rifle ng mga banyaga. Pero makeshift,
armas na gawa lang sa bakal at kahoy. Idagdag pa na ang ginamit na bala ng surit-surit, mahinang klase raw talaga. Kaya hindi ito tumagos sa balat. Ang bala na ginamit niya is gawa lang din niya. Ang ginamit niyang pulbura mismo na nasa posporo. Yung splinter na ginamit, yung malaking baterya, yung dry cell. Kasi ang baril na yun ay intended for panghuli niya ng manok or panghuli niya ng ibon. Nangyari dun sa biktima, isang putok lang nung surit-surit, 9 na bullets ang tumama. So yung ginamit na bala nun is backshot na may 9 na pellets. So gumawa rin siya ng homemade niya na sarili niyang bala na nagmimimik ng totoong bala ng shotgun. Kung malapit siya dun sa biktima, diretso yun sa katawan at sasabog yun sa loob. Ako po yung kasama ni Jason pumunta ng hospital. Na-shock yung doktor. Sabi ng doktor, linisin na lang natin ito kasi hindi naman malalim yung sugat. Superficial bullets wound ito. Hindi naman daw delikado yun. Nakasuhan po natin siya ng frustrated murder at the same time violation of RA 10591. Comprehensive law on firearms and ammunition. Tig-alagaan pa kuya kanak, katapusan tigtimbak ng baling. Nyadamang jud ako. Hingi na lang siguro ako ng patawad sa kanya. Nagbasol lagi ko sa akong gibuhat, sir. Dahil himalang nabuhay at nagtamulang ng 9 na tama sa katawan, itong si Jason parang naka-lucky 9. Ano't ano pa man, panibagong buhay ito sa kanya, kaya maituturing pa ring swerte.